What's up guys, it's Ronald here and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is magkakaroon na naman tayo ng simpleng video kung saan tuturuan ko kayo kung paano nga ba ang pag-lock sa Facebook profile ninyo. So with that being said is para maiwasan na yung pag-stalk at para hindi na nakawin ang iyong Facebook. Kung bago ka pa lamang dito, please like this video at mag-subscribe na sa aking YouTube channel at huwag mo kakalimutan click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. So, intro. So ayun na nga ay natapos na ang intro. Let's go to my screen. Let's go. Dito na nga tayo ngayon sa aking menu. So pagpunta nyo dito sa home, makikita nyo lang yung sa gilid. So ito na yung menu nyo. Bago muna ang lahat ay dapat naka-update na yung Facebook apps mo sa Play Store para magawa mo yung tamang proseso. So ayun, kung may alternative way dito na i-private yung account mo para kahit papaano itong kung wala man sa inyo yung lock profile dito sa Facebook, may alternative way naman tayo na ating gagawin. So ito na yung susundan natin. Dapat kailangan mo panoorin ito ng mabuti para alam mo yung gagawin mo at kung ano yung step by step na gagawin. Nandito na tayo sa menu. Pagka napindot nyo na, punta lang kayo sa scroll down at may makikita kayong help and support, settings and privacy, professional access. So dito yung pipiliin natin yung settings and privacy. So madami na nga dito yung nagpakita. So pipiliin lang natin yung settings. So ayun na, nandito na tayo sa mismo settings and privacy. Ito na yung pinaka main na ano natin. Dapat meron kang tools and resources. Dito nga is meron yung privacy check up. Dapat meron ka nito. Ito yung pinakamahalaga sa lahat para mag-private yung account natin. Click na natin. Makikita mo nga dito yung mga figure dito sa privacy check up. Ito yung mga sinabi niya. So we will guide you through some settings so you can make the right choice for your account. Itong tatlo lamang ang ating gagalawin. Ito, at saka ito. Tatlo sila. So ang unahin natin is ito, who can see what you share. Pagkapindot na natin, ito na nga yung nagpakita sa what you can see what you share. So ito na nga is may tatlong category dito. Ito yung profile information, post and stories and blocking. Mahalaga ito kasi para yung mga post mo is hindi nakapublic, hindi makita nung invader o yung mga magtatangkang mag-stalk sa Facebook mo. So continue na natin. So ito na yung information ko. So makikita nyo nga dito, i-blurred ko muna. Makikita nyo nga dito sa profile information ko, naka-private lahat. Only me. Meaning, ako lang yung nakakakita or ako lang yung nakakaalam kung ano yung nasa information sa Facebook ko. That means na hindi makukuha or makokolekt ng mga taong nag-stalk sa inyo. Halimbawa, yung mga taong may galit sa iyo, ganun. Tapos, potential na hacker. So, lahat nga dito is naka-only me. So, dapat yung profile information mo naka-only me para kahit na mag-stalk pa sila ng mag-stalk is hindi nila makukuha yung information mo. So, ganito lang ang mag-only me. Pindot lang yung ang only me. Tapos yon, may makikita ka dito sa choose audience. So, ito na, napindot ko na yung sa akin. Kung naka-friend yan, only me, pwede na. Tapos, i-next mo. So, dito nga is makikita mo yung kung naka-public ba yung mga post mo kasi yung mga minsan may mga stalker tayo na nagre-react na hindi naman natin friend, ganon. Syempre, naka-public yon. Ito nga is kailangan natin i-only friend yung mga post natin or yung mga future post natin. So, para hindi maano yung account natin ma-hack. So pagkatapos nun is nakalimit na din pati yung stories. Kapag madami ka ng post at matagal na yung Facebook mo is ilimit mo na yung account mo. So ayan, pag-limit para yung mga stalker is hindi sila mag-rewind or parang magbabalik sa mga nakaraan mo, ganon. So nakalimit na, limit mo. Next. So dito naman yung blocking. Kung sino yung mga na-block mo na before, ganon. So ito yung list ko. Kunti pa lang sila pero kung gusto nyo madagdagan, charot, joke lang. Ayun na nga yung tatlong category. So ito na nga yung you're all set. So, another topic. So ang ano naman natin, susunod naman natin gagawin is itong how to keep your account secure. So ito na yung kailangan natin. Pinaka core, pinaka main topic ng ano natin, ng video tutorial to. So may tatlong klaseng category dito. So
ito yung your password is okay, two-factor authentication is on, login alerts are on. Review natin. So, is your password private? So, ayun nga, kung gagawa kayo ng password ninyo sa Facebook, kailangan maging unique. Yung pangalan nyo, yung number nyo, ganon. Sa akin, okay na yung sa akin, naka-private na. Dapat yung password nyo dito kakaiba, hindi siya madali mahulaan ng mga tao. So kung gusto nyo palitan, pwede nyo siyang palitan anytime, anywhere. Skip ko na kasi okay na yung sa akin, yung password ko. Next naman is itong two-factor authentication is on. So yung sa akin, naka-link na siya sa SIM card ko. Kailangan yung i-on yung authentication, yung two-factor authentication. Dapat yung your security method yung SIM card nyo na ginagamit nyo ngayon, yung nasa cellphone nyo. In case na maglalagin ka is may magte-text sa yung code. Kasi kung maglalagin ka with your password, may another code pa naman yon. Kung magte-text sa'yo na code, tapos yung code na yon na iti-text sa'yo, yun yung gagamitin mong pang login, another login na naman. Next tayo dito, okay na sa akin. So next naman is ito yung control your alerts. So dito, pinapakita kung may nag-login ba sa account mo in another device. So itong dalawang to, Facebook at email, will notify you kung may nag-login nga ba sa Facebook mo nang hindi mo alam. Parang nag-online ka naman, tapos may may nag-login ng account ko nang hindi ko alam. Pero yung yung pagka-notif nun is nabuksan nung intruder, yung taong gumamit ng account mo. So ayun, para in case na mangyari naman sa inyo to is ma-action na nyo na agad at pwede nyo siyang ma-log out gamit nito. Papakita ko dito. Ayan, tulad na may log out, parang doon pa lang is mas secure mo na yung account mo. At the same time, dapat agad-agad mo na palitan yung password mo at yung gamitin mo na din yung two-factor authentication. So next, so you're all set na naman dito. Another topic na naman tayo at ito na yung last. So dito sa topic na to is importante din para yung account natin talagang private. Kung private person ka, need mo talaga itong gawin. How people can find you on Facebook. So kung private person ka, literal na talagang ayaw mong makita ng mga tao. So continue. So ayun nga, makikita nyo nga dito yung pending friend request ninyo. Who can send you friend request? So kung ayaw nyo namang mag-add sa inyo ng mga tao is pwede nyo siyang friends of friends. So sa akin naka friends of friends para in case na yung mga hindi friend ng friend ko is pa-follow na lang nila ako. Makikita nyo nga dito yung pending request. Next natin. So dito nga is dapat naka only me. Choose who can look you up by your number and email address. So dapat naka only me yan. Next naman is itong search engine. So dito naman sa search engine is halimbawa isa-search ka ng mga tao sa Facebook. So sinearch nila yung pangalan mo, hindi nila yun makikita yung mismong account mo or hindi sila mag-appear yung account mo sa taas, sa pinakataas. Halimbawa, isa-search ka ng mga tao sa Facebook. Sinearch nila yung pangalan mo, hindi nila yun makikita yung mismong account mo or hindi sila mag-appear sa pinakataas. Diba? Halimbawa, kapag nag-search ka ng tao, lalabas mismo yung pangalan at saka yung tao. So, dito is hindi siya magpapakita. So, search engines, parang piniprevent niya yung account mo na mag-appear dun sa search niya. So, do you want search engine outside of Facebook to link the Facebook or your profile? Hindi. So, i-turn off natin yun. Next. So, yun na yung last na nating topic. So, yun lang. Mas mainam na dapat na panood mo ito ng mabuti, process by process, para at ay maging okay at hindi ma-hack yung account mo. At syempre, mahirap din namang mawalan ng account at ma-hack yung account natin kasi yung mga hacker is iba yung ginagawa nila sa account natin. Yung iba humihingi ng pera pero hindi sila yung mismo na nasa profile or yung account. Parang nang-scam sila, ganon. Siyempre ayaw naman natin na gawin nila yun sa atin account. Siyempre yung reputation naman natin yung nakasalalay dito. So mag-ingat lagi sa ating mga posts at sa ating Facebook. Yun lang. Ayun, kung natulungan ka man ng video na ito, please huwag mo kakalimutang mag-subscribe
at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang video. At paabutin pa natin ng 100,000 ang aking YouTube channel. Kung may sasuggest pa kayo na nagawan ko ng video is i-comment mo lang sa comment section at abangan ninyo guys. So thank you for watching. Bye bye.